At ngayong araw, eto na, let's talk about this one dahil talaga namang mainit na pinag-uusapan po ang isyong ito kung saan ay yung kontrobersyang kinasasangkutan ng isang Dubai-based vlogger na kilala bilang online si Miss Eloy Bugris na Queen of Revelation matapos siyang mabatikos dahil sa isang maanghang na pahayag laban sa mga kilalang personalidad. Kabilang na umano dito si Kim Chiu. Kasabay nito'y umugong din ang balitang iniimbestigahan na umano ng mga otoridad kaugnay sa mga aligasyong pagpapakalat ng maling impormasyon online. Eto na. No, bagamat maraming version ng kwento ang kumakalat sa social media, mahalagang linawin na walang opisyal na dokumento na nagpapatunay na wanted na siya. Pero si Eloy Bugris dahil lamang sa umano'y pagtawag niya ng masasamang salita kay Kim Chiu. Gayunpaman, may mga ulat na iniimbestigahan siya ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay sa iba pang online statement at content na umano'y lumabag sa ilang batas tungkol sa cybercrime at misinformation. So, pinapalabas ng balitang ito na hindi man direktang nakagante, no? Ito pong si Mr. Paulo Avellino at si Miss Kim Chiu, pero may ibang gumagante kasi alam ko mali yung salitang gante, pero parang deserve kasi nito talaga na makarma dahil sa pagpapakalat nga ng mga maling impormasyon. Ayon po sa mga lumabas sa balita, ang tunay na sentro ng investigasyon ay may kaugnayan umano sa pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kalusugan ni Ferdinand Marcos Jr. Sa ulat, sinabi na nakatanggap umano ng supwena ang vlogger at inaatasang humarap sa NBI Cybercrime Division bilang bahagi ng investigasyon. Kasabay nito ay naging laman ng usapan online ang ilang video clips at live stream kung saan umani nakapagbitaw si Eloy Bugris ng maaanghang na salita laban sa ilang celebrity at isa na rito si Kim Chiu, isa sa pinakasikat na actress at TV host na talaga namang sikat ngayon sa ating bansa. Dahil sa mga lumabas na clip, maraming netizen ang nagalit at nagsabing hindi tama, no, ang paggamit ng mapanirang salita laban sa mga personalidad. Sa social media platform, TikTok, Facebook at X, mabilis na kumalat ang mga screenshots at repost ng umano'y statement ng vlogger at may ilang netizen ang nagsabing sobra na umano ang pagiging personal na mga banat nito sa mga artista. Ang iba naman ay nanawagang papanagutin ang mga content creators na gumagamit ng umano'y paninira para lang makakuha ng views at engagement. Sa kabilang banda, may ilang supporters naman na vloggers na nagsasabing bahagi lamang ito ng freedom of expression at opinion online. So, kailangan po kasi bilang mga mamamayang Pilipino, is alam din po natin yung ating limitation. Yes, we have all the freedom to express our opinion, pero kung yung opinion po ninyo ay nakakasira na po sa kredibilidad at pagkatao ng isang tao, that's really parang that's really illegal at ayan po ay labag na sa batas ng pangtao, 'di ba? Kaya nga tayo may mga batas para po meron tayong susundan sa kung ano yung dapat at hindi. Ngunit ayon sa ilang legal expert, may hangganan pa rin ang freedom of speech, lalo na kung maaari nang pumasok sa cyber libel, harassment o pagpapakalat ng maling impormasyon. Sa Pilipinas, mas naging mahigpit ang pagtingin ng publiko sa gobyerno sa online misinformation nitong mga nakaraang taon. Maraming influencers at vloggers ang nasasangkot sa kontrobersya dahil sa fake news, edited clips at mapanirang content na mabilis kumalat sa social media. So dahil dito, hindi na nakapagtataka kung bakit masusing iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad ang ilang online personalities. Ayon po sa ulat, pinadalhan umano ng supwena. So ito pa lang si Eloy Bugris ay may supwena na, 'di ba? Kung pinadala na siya ng letter upang sagutin niya ang mga ilang aligasyon kaugnay sa kanyang online content. Samantalang nananatili namang tahimik sa issue si Miss Kim Chiu, wala pa siyang direktang pahayag tungkol sa umano'y pambabatikos sa kanya ng vlogger. Kilala si Kim bilang isa sa mga artistang madalas mabash online, ngunit pinipili lamang umano niyang huwag patulan ang karamihan sa mga intriga. Si Kim Chiu ay isa sa pinakamalaking pangalan sa Philippine entertainment.
ng industriya mula nang manalo siya sa Pinoy Big Brother Teen Edition noong 2006. Tuloy-tuloy na ang kanyang tagumpay sa telebisyon, pelikula, endorsement at negosyo. Kilala rin siya bilang host ng It's Showtime at dahil sa kanyang kasikatan, hindi rin maiiwasan na madalas siyang maging target ng online criticism o fake news. Sa kabila nito, marami ang humanga kay Kim dahil sa kanyang pagiging matatag sa gitna ng intriga at personal na pagsubok. Matatandaan din na naging laman ng balita noon si Kim matapos pagbabarilin yung kanyang van noong 2020 habang papunta siya sa trabaho. Mabuti na lamang at walang nasaktan sa insidente. Hanggang ngayon ay isa pa rin ito sa mga pinakamatinding pangyayaring kanyang pinagdaanan bilang public figure. So bukod dito, naging laman din ng balita si Kim nitong mga nakaraang buwan matapos siyang magsampa ng qualified theft complaint laban sa kanyang kapatid kaugnay sa kanyang financial discrepancy sa kanilang negosyo. So sa gitna ng lahat ng mga kontrobersyang ito, patuloy pa rin ang suporta ng kanyang mga fans at supporters. Kaya naman marami rin ang nagalit nang lumabas ang umano'y mapanirang komento laban sa aktres mula sa ilang vloggers at online personalities. Para sa ilang observer, sumasailalim ang isyong ito sa lumalaling toxic culture social media kung saan madalas ay ginagamit ang controversy at paninira upang makakuha ng views, followers at online engagement. Kasi sa panahon ngayon, isang viral clip lamang ay magdudulot na ito ng malaking epekto sa reputasyon ng isang tao, which is tama naman, 'di ba? So sa nangyari po kay Miss Kim Chiu ngayon, talagang mas minamabuti nila no na tumahimik at hanggang sa ngayon wala pa naman pong confirmation kung totoo nga yung claims nito pong si itong si Eloy Bugris na sila po ay magpinsan daw ni Mr. Paulo Avellino, 'di ba? At the same time, marami rin mga evidence na nagsasabing hindi raw totoo yung mga evidence or wala daw ebidensya or direktang ebidensyang makapagsasabing talagang magkamag-anak sila, 'di ba? At kung magkamag-anak man sila, much better nakausapin ni Paulo itong si Eloy Bugris, 'di ba? Natigil niya si Kim Chiu. At hindi parang nakakainis lang minsan, hindi mo naman kilala yung pagkatao ng isang tao. Ikaw nga, binibigyan siya ng karapatan, 'di ba si Eloy Bugris, binibigyan siya ng karapatan na magsalita laban sa mga gobyerno. Pero hindi ibig sabihin na dahil nga mahal mo at pinagtatanggol mo ang mga Duterte, pinapalabas mong malina at bobo yung mga kumakalaban sa kanila. Hindi po ganun. Kasi may kanya-kanya tayong mga pag-iisip, may kanya-kanya tayong opinion. So, kailangan lang nating gawin ay igalang natin yung kanya-kanya nating opinion, 'di ba? Pwede naman tayo mag-opinion na hindi tayo kailangan manira ng ibang tao, mamura ng ibang tao, manliit ng ibang tao, 'di ba? Yun po yung kumbaga parang gamitin po natin yung ating pong freedom of expression in a good way. And tama po yung sinasabi ng ilan na parang very harsh yung kanyang mga pananalita kapag pinanood niyo yung mga vlogs niya. Talagang wala siyang pinipili. Wala siyang ini-screen ng mga salita, lahat sasabihin niya at lahat ay talagang ilalabas niya sa kanyang vlogs. Maraming netizens ang talagang nagre-react kapag may isang tao o vlogger na gumagamit ng masasakit na salita laban kay Kim Chiu, lalo na kapag tinawag siyang bobo. Para sa maraming supporters, hindi lang ito simpleng opinyon, kundi isang personal na pambabastos. Kaya naman hindi nakakapagtaka kung bakit mabilis ding dumating ang resback mula sa fans at supporters ng Kim Pao tandem. Sa totoo lang, matagal nang pinapatunayan ni Kim na hindi siya dapat maliitin. Ilang taon na siyang nasa industriya, dumaan sa maraming intriga, pambabatikos at kontrobersya. Pero nananatili pa rin siyang isa sa pinakasikat at pinaka-bankable na artista sa bansa. Ibig sabihin, kahit anong batikos ang ibato sa kanya, may solid na tiwala pa rin ang publiko sa kanyang talento at personalidad. Marami ring fans ang naniniwala na karma is real dahil kadalasan, ang mga taong sobra kung manghusga o manginsulto ay sila rin ang nakakatanggap ng backlash kalaunan. Sa panahon ngayon ng social media, mabilis kumalat ang mga salita at aksyon ng isang tao. Kapag sumobra, ang pagiging mapanlait para lang mag-viral o magkaroon ng views, kadalasan ay bumabalik din ito sa kanila sa anyo ng negatibong reaksyon mula sa netizens. At pagdating naman sa Kim Pao fans, talagang mapapansin kung gaano sila ka-protective kina Paulo Avellino at Kim. Kapag may nararamdaman silang hindi patas na pambabash, agad silang naglalabas ng suporta online. Pero maganda rin na kahit may resback,
Mas lamang pa rin ang pagiging classy at maayos na pagtatanggol kaysa sa pakikipag-away ng sobra. Sa huli, mas lalong tumitibay ang suporta kay Kim dahil nakikita ng tao na sa kabila-kabilang mga intriga, patuloy lang siya sa trabaho, blessings, endorsements, at projects. Para sa maraming supporters, yun ang pinakamalakas na sagot sa bashers. Ang patuloy na pag-asenso at pananahimik habang umaangat. Ang masasabi ko rito, malinaw na ipinapakita ng sitwasyon kung gaano ka-protective ang fans kay Kim Chiu. Kapag may taong gumagamit ng mabibigat na salita tulad ng pagtawag ng bobo, natural lang na maraming netizens ang ma-offend at depensahan siya. Hindi lang dahil artista siya, kundi dahil para sa marami, hindi tama ang pang-iinsulto para lang makakuha ng atensyon o content online. Sa kabilang banda, makikita rin dito kung gaano kalakas ang suporta ng Kim Pao fandom kina Kim at Paulo Avellino. Kapag may negatibong issue, mas lalo silang nagkakaisa para ipakita ang suporta nila. Sa social media kasi ngayon, mabilis lumaki ang isang issue, lalo na kapag emotional ang reaction ng publiko. Pero mahalaga ring tandaan na hindi lahat ng resback ay kailangang dumaan sa galit o paninira rin. Mas magandang sagot pa rin ang pagiging maayos, classy, at pagpapakita ng suporta sa positibong paraan. Sa totoo lang, mas malakas ang impact kapag ang isang taong binabash ay patuloy lang sa pagbangon, pagtatrabaho, at pag-success kaysa pumatol sa gulo. At kung titingnan ang career ni Kim, marami na siyang pinagdaanan noon pa man, pero nananatili pa rin siyang relevant at mahal ng fans. Kaya para sa supporters niya, parang patunay ito na kahit anong intriga o pambabatikos ang dumating, hindi madaling matitinag ang pangalan niya sa industriya. Sa totoo lang, malaking usapin talaga kapag may isang vlogger o personality na gumagamit ng mabibigat na salita laban sa isang artistang tulad ni Kim Chiu. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit maraming netizens at fans ang matinding nag-react sa balitang ito. Ang pagtawag kasi ng bobo sa isang tao, lalo na sa harap ng publiko, ay hindi na simpleng opinyon lang para sa marami. Nagiging personal na atake na ito sa dignidad at pagkatao ng isang tao. Marami ang nagsasabi ngayon na karma is real. Dahil tila mabilis ding bumabalik ang negatibong energy sa mga taong sobra kung magsalita o manlait online. Sa panahon ngayon ng social media, napakalakas ng epekto ng mga salita. Isang video o isang statement lang pwedeng magdulot ng matinding backlash. Kaya maraming netizens ang naniniwala na dapat maging maingat ang mga content creator at vloggers sa paraan ng kanilang pananalita, lalo na kapag tungkol ito sa ibang tao. Kung tutuusin, matagal nang pinatunayan ni Kim Chiu na hindi siya basta-basta matitinag. Ilang taon na siyang nasa showbiz at napagdaanan na niya halos lahat ng klase ng intriga, pambabash at kontrobersya. Pero sa kabila noon, nananatili pa rin siyang successful, relevant at suportado ng maraming tao. Hindi lahat ng artista kayang tumagal sa industriya ng ganoon katagal kung wala talagang sipag, professionalism at kakayahang makisama sa tao. Kaya para sa maraming supporters niya, parang hindi makatarungan na maliitin siya gamit ang salitang bobo, lalo na't nakikita naman nila kung gaano kasipag at kabait si Kim sa kanyang trabaho. Ang tingin kasi ng fans, maraming beses nang pinatunayan ni Kim na may puso siya sa trabaho at marunong siyang magpasalamat sa mga taong sumusuporta sa kanya. At dito rin lalong nakita ang lakas ng Kim Pao fandom. Ang supporters ni na Kim at Paulo Avellino ay talagang handang ipagtanggol ang kanilang iniidolo kapag may nakikita silang hindi patas na pagtrato. Minsan nga, habang mas binabatikos ang idols nila, mas lalo namang lumalakas ang suporta at pagmamahal ng fandom. Imbes na humina, lalo pang nagiging united ang fans. May mga netizens ding nagsasabi na minsan, ang ibang vloggers ay gumagamit ng controversial na statements para lang makakuha ng views, engagement, o mapag-usapan online. Dahil alam nilang kapag may sikat na artistang nasangkot, siguradong magti-trending agad. Pero ang downside nito, maaring masira ang reputasyon ng ibang tao at mas lalong lumala ang toxic culture sa social media. Sa kabilang banda, magandang paalala rin ito sa lahat ng tao online na may responsibilidad tayong maging maingat sa ating mga salita. Madaling mag-comment o mang-insulto sa internet pero hindi natin alam ang epekto nito sa taong pinatatamaan. Kahit artista pa sila, tao pa rin sila na may damdamin. Isa rin sa napansin ng maraming tao ay habang may bashers, tila mas lalo namang dumarami ang blessings ni Kim. Patuloy ang projects, endorsements, guestings at suporta ng fans. Kaya para sa supporters niya, iyon ang pinakamagandang resback. Hindi pakikipag-away, kundi ang patuloy na pag-asenso at pagiging successful sa career at buhay.
Sa huli, ang ganitong issue ay nagpapakita kung gaano kalakas ang impluensya ng social media ngayon. Isang salita lang pwedeng magpasimula ng malaking diskusyon. Pero sana rin ay maging aral ito na mas piliin pa rin ang respeto at maayos na pakikipag-usap kaysa sa pang-iinsulto, kahit pa magkakaiba tayo ng opinyon tungkol sa mga artista o public figures. Isa pang maidagdag dito ay mas lalong nakikita kung gaano ka-loyal ang fandom ni Kim Chiu sa bawat issue na kinakaharap niya. Mapapansin na hindi agad nawawala ang suporta ng fans. Sa halip, parang mas lalo pa silang nagiging protective at vocal sa pagtatanggol sa kanya. Ipinapakita lang nito na malalim na rin talaga ang koneksyon ni Kim sa kanyang supporters dahil matagal na siyang bahagi ng entertainment industry at marami na ring tao ang humanga sa kanyang journey mula noon hanggang ngayon. Dagdag pa rito, ang ganitong klaseng issue ay nagpapakita rin ng dalawang mukha ng social media. Una, mabilis itong maging platform ng pambabatikos at negativity. Pero pangalawa, nagiging lugar din ito kung saan naipapakita ng fans ang matinding suporta at pagmamahal nila sa kanilang iniidolo. Kaya habang may bashers, may mas marami ring taong handang dumepensa at magbigay ng encouragement. Napapansin din ng maraming netizens na habang mas sinusubok si Kim sa mga intriga at batikos, mas lalo naman siyang nagiging matatag. Parang sanay na siyang harapin ang pressure ng showbiz nang hindi nawawala ang composure niya. Imbes na pumatol sa lahat ng issue, mas pinipili niyang mag-focus sa trabaho, projects, at sa mga taong totoong sumusuporta sa kanya. Para sa marami, iyon ang dahilan kung bakit nananatili siyang relevant at successful hanggang ngayon. Tungkol naman kay Paulo Avellino, maraming fans ang natutuwa dahil pakiramdam nila ay may tahimik pero solid na suporta siya kay Kim. Kahit hindi laging vocal, sapat na sa fans ang mga simpleng gestures o pagiging present niya para maramdaman nilang may kakampi si Kim sa gitna ng intriga. Kaya lalong kinikilig at mas nagiging invested ang Kim Pao supporters sa dalawa. Mahalaga rin sigurong tingnan na ang mga ganitong issue ay pwedeng maging wake-up call sa ilang content creators at vloggers. Sa kagustuhang maging trending o mapag-usapan, minsan nasusobrahan na ang paggamit ng offensive remarks. Pero habang tumatagal, mas nagiging aware na rin ang audience kung alin ang constructive criticism at alin ang simpleng pambabash lang. Sa huli, ang pinakamahalagang punto rito ay hindi naman talaga nasusukat ang halaga ng isang tao sa isang insulto o negatibong opinyon. Ang mas mahalaga ay kung paano niya pinapatunayan ang sarili sa trabaho, pakikitungo sa tao, at sa paraan ng pagharap niya sa mga pagsubok. At para sa supporters ni Kim, yun mismo ang dahilan kung bakit patuloy siyang iniidolo at ipinaglalaban ng marami.